Magandang umaga mga kabay. So meron po akong approve estimate dito mga kabay. Ayan. 39252 letter E. Dito 5144. So ang papalitan mga kabay, armature, brush holder, spindle gear, piston, o-ring, tsaka field housing. Ayan. So ito po yung field housing mga kabay. Yan po yung papalit natin. Brush holder. Ito po yung brush holder mga kabay. May kasama na rin po yung carbon. Tapos yung armature niya, may kasama ng dalawang bearing, harap tsaka likod. Ang bearing pala nito mga kabay, yung sa likod ay 607, 608 naman po sa harap. Tapos o-ring para po doon sa kanyang piston. Tapos ito naman yung itong o-ring para doon sa striker niya mga kabay. Ito yung piston niya mga kabay, papalit din tayo. At syempre yung spindle gear, ayan. So tara mga kabay, samahan niyo po ako, kakabit po natin. So yun mga kabay, nabuksan ko na po yung screw niya. So tatanggalin na po natin itong housing niya mga kabay. Tatanggalin na natin. So yun na mga kabay. At syempre yung kanyang field mga kabay, kailangan natin kalasin dahil magpapalit po tayo ng field housing. Ayan. Papalit tayo ng field housing tsaka brush holder. So kailangan natin kalasin yung kanyang screw. Ayan. Yung screw na luma, yun yung gagamitin natin doon sa bagong field housing mga kapatid. So ito yung armature mga kabay, ay papalitan natin dahil may tama po yung ano niya dito. So ang tatanggalin na lang natin dito mga kabay ay yung kanyang baffle tsaka yung kanyang field coil mga kabay. Ito. So yan po yung ikakabit natin dito tsaka syempre yung kanyang sleeve. Hindi po kasama sa estimate yung sleeve, so ililipat natin ito. Ayan. So lagay na natin itong field coil niya mga kabay. Ayan. So wala naman po siyang palag mga kabay, so hindi ko na siya sasapinan dahil wala pong palag yung housing, dahil bago din po yung housing niya tsaka yung field coil niya, hindi pa po nakayod yung gilid ng housing, kaya hindi siya maalog, plus i-screwan pa natin so lalong matibay siya. Wala natin ng rubber mallet para sagad na sagad. Yan. Tapos balik natin yung kanyang baffle mga kabay. Siyempre yung next yung brush holder mga kabay, kailangan natin ikabit yun para hindi malaglag yung field coil. Siguraduhin nyo lang mga kabay na saktong sakto yung hindi lumihis yung pin, yung pinakapaan ng brush holder para pag so ito mali na ito mga kabay. So balik ta rin natin. Pag di siya napipiit mga kabay, babalik ta rin mo lang siya. Ayan. Tapos kailangan yung terminal niya mga kabay, saktong sakto. Yun. Lumihis. Okay na sana. Okay na sana, lumihis pa.
Ito naman talaga oh. Okay na, lumihis pa. So yan na mga kabay. Nakabit ko na po yung brush holder niya. Ayan. So ang ikakabit natin ay yung kanyang armature. Siyempre para hindi siya mabunot mga kabay, lalagay natin yung kanyang pin. So, hindi na po yan mabunot. Tapos yung kanyang rubber. So okay na yun mga kabay, nandyan yung carbon. So ang susunod natin na ikabit mga kabay ay yung kanyang piston tsaka yung spindle. So yan po yung susunod natin. Kalasin muna natin yung pinaka-ring niya mga kabay. Ayan. Pinaka-lock. Para po siya mahugot. Hindi nyo po kasi yan mahuhugot hanggat di kinakalas to. Yun. Wala ganun yung bulitas. Yan. Siyempre, ingatan nyo yung bulitas mga kabay na hindi mawala. Hindi na po yung gagana pag wala ito. 1, 2, 3, 4, 4. Ayan. Kompleto yan mga kabay. 4 na bulitas nandyan. So, pwede mo na itong gayanin. Yan. Gayaan. Siyempre, tanggalin na natin itong kanyang na ito pala yung nag-stack up mga kabay. Mahirap bunutin. So, kakalasin ko muna yun mga kabay. So, ito po yung dahilan mga kabay kaya kung bakit nagpalit ako ng piston tsaka cylinder. Dahil po dito, nag-stack up po siya mga kabay, natuyuan po siya kaya yan, gumasgas po siya. Yan. Mahirap na po siya hugutin. So, kaya po ako nagpalit dito. So ayan mga kabay oh. Gasgas na gasgas po siya. Tapos yung o-ring niya po ay sira din mga kabay. Ayan po yung o-ring niya mga kabay oh. Wala na po. Putol na. Parang mali yung o-ring binigay. Yung layo. Saglit lang mga kabay, magpapalit lang po ako ng o-ring. Ayun o. Ang liit po ng binigay nila. Hindi siya parehas. So yun na mga kabay. Napalitan ko na yung o-ring niya. So ito na lang po. Ililipat ko na lang po yung spindle niya. Spindle gear. So ito yung luma mga kabay. So papalit na po natin yung bago. Hindi natin kung parehas. So kailangan nyo lang ng puller. Ayan. Panggalas ng bearing para po ma-press nyo ng maigi. At maikabit nyo po yung kanyang ring. So yan na mga kabay, nakabit ko na po. Nalagyan ko na rin ng grasa. So ito po yung striker niya mga kabay. Ayan. So ilalagay na po natin dito sa may piston mga kabay. Lagyan lang natin ng konting grasa. Ayan. Tapos syempre yung kanyang spindle. Ayan. Tapos yung kanyang gear. Ayan. Dito po yan mga kabay. Sugutin muna natin dahil ayaw lumapat.
kasi lapat na lapat ito mga kabay. Meron siyang pagpapasukan. Yan. Tapos balik natin yung kanyang spindle mga kabay. Yun. So, okay na mga kabay. Oh. So pwede na nating isalpak ito mga kabay dito sa kanyang housing. Ayan, check lang natin kung kompleto. Ayan, nandiyan pa yung washer mga kabay. So lalagay na natin ito mga kabay. Ayan. Siyempre, pupukukin natin ng rubber mallet. Para po siya lumapat mga kabay. So yan, lapat na mga kabay. So pwede nating ilagay yung kanyang lever mga kabay. Ikutin nyo lang po yung dulo ng spindle para po gumitna yung lever. So pag gumitna na mga kabay, kakabit mo na tong lever. Ayan. Ganyan po, kailangan nakasintro. Lalagay natin to mga kabay ay paganyan. Ayan. Tapos didiin nyo lang. Ayan. Pag tumunog na mga kabay, pwede nyo na ikutin yan. Ayan. So yan na po yung posisyon niya. Tapos babalik natin yung kanyang ring. Ayan. Tapos syempre yung apat na bulitas mga kabay. Ayan. Syempre yung kanyang tool holder. Ayan. So kahit mamaya na yun mga kabay dahil hindi siya maglalak pag wala pong sasabit. Ayan. So ito muna mga kabay, lalagay na natin. Ayan, rubber mallet ulit para magpantay. Tapos sabay screw. Lang isa. Sipitan natin ng flat screw ulit para siguradong higpit na higpit mga kabay. Ayan. Ayan na mga kabay. Lalagay na natin sa kanyang pakabit na natin yung handle nyo mga kabay. Pero bago yan, syempre lalagay nyo muna yung kanyang wire. Ayan. Tapos syempre yung spring ng brush holder kailangan nakakabit mga kabay. Kabilaan yan. Kasi hindi ko po kinabit kanina gawa nung baka tamaan po ng armature at mabali yung carbon. So balik lang natin. Ayan, okay na po yan. So pwede na natin ilagay yung ayan dito sa kabila mga kabay. So ayusin lang natin yung wiring mga kabay. Baka maipit pag screw natin. So kailangan nakalagay siya kung saan siya dapat ilagay. Okay na mga kabay. Lalagay na natin yung takip. Yan, yung screw. So yun na mga kabay. Lagay na po natin. So yun na mga kabay. Nabuo ko na po. So testing na lang natin yung hammer mga kabay kung gumagana. Ayan. Ayan mga kabay, nakadrill po yan. Lagay natin sa hammer mga kabay. Lagay natin sa chipping mga kabay. Ito yung
gumagana, umaandar siya pero hindi naikot yung bala. Okay na po yung hammer niya mga kabay, okay na rin yung chipping, tsaka drill. So yan lang mga kabay, paulitin ko lang, pinalitan natin armature, spindle, piston, o-ring, at tsaka yung kanyang field housing tsaka carbon brass. Dahil low thread po yung kabitan ng screw, kaya pinalitan ko yung housing. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, subscribe niyo po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Bye bye.